Welcome back to this channel. Gusto mo bang mag-invest sa Australian stock market pero hindi mo alam ang iyong gagawin? Maring itong exchange traded funds or ETF ay para sa iyo. Very popular ito sa mga millennials, ating mga kabataan. No? Ito yung kanilang gustong-gustong investment product. Pero hindi lang naman sila mga fund managers, yung mga nag-handle ng kanilang superannuation, yung nasa self-managed super fund. Nag-invest din sila dito. For the past few years, nag-invest din ako dito personally, pera ng pamilya ko. At nagugustuhan ko itong exchange traded funds dahil nga sa simplicity niya, So kung ikaw ito at gusto mong matuto paano ba mag-invest diyan sa tinatawag mong ETFs, so stay tuned para sa iyo ang video na ito. Ang title nito ay How Do I Invest in ETFs? A Beginner's Guide. At kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, a licensed financial advisor, accountant at saka tax agent dito sa Australia. So may laging tinatanong sa akin. So nilista ko ito, 10 na katanungan at sasagutin ko ito para matuto din kayo sa pag-invest sa product na ito. Unang katanungan dyan, ano itong ETF? Or exchange traded funds. So parang managed fund din siya, pero you can buy and sell it in the Australian stock market, Meron akong analogy diyan, yung basket of fruits analogy, Sa isang basket, merong prutas, pero iba-iba ang nakalagay na prutas doon. Binili mo yung basket, Binili mo yung isang fund. So, ang daming kumpanya. So, kung isipin natin kung equivalent ng prutas na yun ay kumpanya, so sa isang fund is ang daming kumpanya. So, like yung ASX 200. So, sa isang basket, maring 200 na companies. Second question, why invest in ETF? So, bakit ako, karamihan sa mga millennials, sa mga fund managers ay nag-invest na rin dito. Dahil sa tatlong rason, Yung pag nag-invest ka rito, meron kang tinatawag na instant diversification. Maring isang fund, it could be 1,000 companies. So yung pera mo is highly diversified. Hindi lang siya nakakonsentrate sa isang kumpanya. Cost, ang baba din ng management fee as compared to other managed fund. At yung transparency niya. So ibig sabihin, in the fund, alam mo kung anong mga product ang nandun, which is gustong-gusto nating mga investor, di ba, na kung anong kumpanya tayo naka-invest. Pangatlo is investing in ETF safe. Like any other investment, of course, may some level of risk ang investment. Yung ETF ay affected ng up and down ng ating market din. Depende sa performance ng mga kumpanya sa loob ng basket na yon or ng fund na yon, Ang kagandahan lang siguro sa ETF as compared to investing in one company like Commonwealth Bank, So kung tinamaan ng Commonwealth Bank, the Commonwealth Bank will drop. Kung doon ka lang naka-invest, maaaring maapektuhan ka ng husto. Dahil nga sa ETF, like for example, you invest in ASX 200, via ETF, isa lang, part lang ng Commonwealth Bank sa 200 na yun, Kung tinamaan siya, meron pang 199 na kumpanya, Fourth question, what is the downside of investing in ETF? Siguro sa akin, if you invest in ETF, you will get market average return, In the long term, it's very, very good, ang kanyang performance, pero on average lang siya. Hindi siya kagaya ng nakachamba ka sa isang kumpanya at sa isang taon tumoble siya, Like for example, you invest in CSL or in CBA 10 years ago, it could be like 1,000% na kunwari, ang return niya sa ETF, it could be an average return like ASX 200 is 9.5% return per annum, which is a very, very good return na rin, Are ETF a good investment for beginners? The answer is yes, of course, So kung mag-i-invest ka kasi sa stock market, kung individual stock ang pipiliin mo, you have to analyze that company, di ba, Babasahin mo yung income statement, balance sheet, and then cash flow. Via ETF kasi bumibili ka ng maramihan, So siguro hindi mo na siguro babasahin yung mga statement na yun para masigurado na hindi mawawala ang pera mo. Next question, how do ETF make you money? So dalawa, You also get a dividends and then yung capital growth din. So if you hold that ETF for a long run, tumataas din ang kanyang value. How do ETF charge fees? So meron tayong tinatawag na management fee. So hindi rin siya libre, So itong isa sa mga paborito kong ETF, ito yung VGS or yung Vanguard. Ang management fee niya is 0.18%. So ibig sabihin, kung nag-invest ka ng 1,000,
ang fee niya is $1.80, no? At zero ang kanyang indirect cost, no? So ibig sabihin is, nabanggit ko kanina na mababa lang talaga ang management fee, kaya nagiging popular itong investment product na ito, ano? So how do I start investing in ETF? So beginners ako, paano ako bibili niyan, di ba? Maring yun ang katanungan nyo, ano? So first option is you have an online broker. So ang ginagamit ko is yung Comsec, no? Kung alam mo gumamit ng online account o online na savings account, you can actually do online trading, no? Or you can it's easy to use this online platform para sa pagbili ng shares or exchange traded funds, no? Second option is yung tinatawag nating mga micro investing apps. Popular dyan yung Rise, or yung example dyan is ko yung Comsec Pocket. Nakaka-invest ka rito as low as $5. Pwede ka nang mag-start dito, eh. And then ang third option is investing platform like StockSpot, no? Yung mga kumpanyang binanggit ko, hindi ako in sponsor noon. So it so happen na ginagamit ko siya. Pero of course, no, Commonwealth Bank baka naman, di ba? And then next na question, how many ETF should I have in my portfolio? So it's up to you, no? It's up to your investing goal and then appetite sa risk, no? Like ako, I have a few ETF. So gumawa ako ng 2 video about ETF. Tingnan nyo kung saan ako naka-invest dito. And then last na question, laging tinatanong, how often should I buy ETF? So personal na strategy ko is I do a dollar cost averaging, no? So kung meron akong pera or meron akong savings, kung meron akong extra natanggap na kinita, in-invest ko siya in a month per month basis, regardless sa up and down ng market. So hindi ko tina-timing yung market, ano. So kung may natutunan ka sa pag-invest ng ETF sa product na ito, hit like and subscribe, no? And then kung may kakilala ka naman na maring interesado na bumili ng exchange traded funds, share mo naman itong video ito sa kanya. Ang kita-kits ulit tayo next week. Bye.